Ave Maria! Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin kong sumapit sa ating lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. At nag-iisa muli tayo sa ating programa dahil ang ating partner na si Tatang Larry Malyari ay nariyan po sa isang malaking event ng Knights of Columbus ng North Luzon Jurisdiction. Nariyan po siya ngayon sa Lingayen, no? Bahagi ng Lingayen. So, congratulations sa lahat ng mga Grand Knights, no? Yung mga bigating leader ng Knights of Columbus dyan po sa North Luzon Jurisdiction. Kasama niya dyan si Kuya Manuel Naldosa. Mabuhay po kayo. At syempre mga kapanalig, bago tayo magsimula ay nais kong ipaabot ang aking pagbati ng World Mission Sunday, no? Ngayon pong linggong ito ay linggo ng misyon. Kaya tayong lahat ng mga Kristiyano Katoliko ay tinatawagan na maging aktibong misyonero ng simbahan. Meron tayong obligation sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil at ng binyag at ng kumpil. Tayo'y pinalalakas upang maging sundalo ni Kristo. Defend our faith. Sayang late na nagsabi si Tatang, Brother John Albert Gales. Dapat naayaya kita dito nang may kasama ako. Shout out kay Brother Alvin Asuncion, Brother Tyron Paul Toledo. Siyempre, sa aking minamahal na Sister Elvira San Miguel Gandala, kay Brother Rizal Corilla, at kay Brother Jose Protasio Corilla. Siyempre, shout out din sa ating mahal at iginagalang na benefactor, sponsor sa mga misyon, si Sister Purissima. Sister Purissima Arsiaga, nariyan nakabase sa Italy, at ang kanyang kapatid, si Sister Tita Arsiaga. Mabuhay po kayo. Shout out din po sa ating mahal na kaibigan at bumabati ng maligayang kaarawan sa kanyang one and only dear sister, si Reverend Father John Ronaldo alias James Rill Gabutan Abulag. Binabati niya yung kanyang sister si Jula Gabutan Abulag. Happy birthday. And happy 9th Presbyteral Ordination Anniversary sa atin ring kaibigan Reverend Father Ryan Adrian Aguinaldo, ang Diocesan Youth Commission Chairman and Parish Priest ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Calaba, San Isidro, Nueva Ecija. Father Ryan Adrian Aguinaldo, happy 9th Presbyteral Ordination Anniversary. And happy 40th wedding anniversary kay Mr. Ariel Dimapilis Flores and Mrs. Edith Balmes Flores. Ito yung parent ni Brother Lynch Christopher Flores. Happy 40th wedding anniversary po sa inyo. Okay, so mga kapanalig, tayo po ay magsisimula na ng pagtalakay, Pero meron akong isang report na babasahin sa inyo na hinango po natin sa headline ng Vatican News. Ito nga po in relation dun sa 97th World Mission Sunday natin ngayon. Ano po itong headline news na nakuha natin sa Vatican? Alam po ninyo, nung binasa ko to medyo nalungkot ako, pero ito yung katotohanan eh. Ano itong ating nabasa? Ito daw pong ating diocesan priest, mga paring dioceses, ay sa buong mundo po ito, ay bumagsak ang bilang ng mga umaalis sa pagkapari. At ang bilang po na naitala ay 911 diocesan priest. At mas malungkot dahil sa atin pong mga religious clergy, mga relihiyosong pari, ay mas nakakalungkot yung figure. Umabot po ng 1,400 ang umalis sa kanilang bukasyon, umalis sa pagkapari. Brother Romar, baka ikaw gusto mo magpare, wag kang aalis. Sama mo na si Brother Clinton, yung ating technician. Si Brother Romar, ito naman yung ating PA. Isipin nyo yung figure, 900 na diocesan priest ang umalis sa pagkapari at 1,400 na mga paring relihiyoso ang tumalikod na sa kanilang bukasyon.
Ha? O yung dalawang pogi, si Romar at saka si Clinton, alam nyo ba kung anong dahilan? Kung bakit umalis sa pagkapare? Ha? Alam po ninyo, pag nagbibigay ako ng mga recollection sa mga eskwelahan, mga naiimbitahan tayo, sa mga kolehiyo, sa mga senior high, mga high school, elementary, tinatanong ko yung mga kabataang lalaki, sino dito gustong magpare? Nako, swerte na pong may magtaas ng isa, dalawa eh. Totoo po yan. Ang bilang ho ng mga estudyanteng hinaharap ko, daan, Minsan pa nga, kung buong eskwelahan, umaabot pa ng 1,000. Pag tinanong ko, sino dito gustong magpare? Nako, 2, 1, swerte na merong nagtaas ng kamay. Ngayon, syempre, nagtataka ko, curious tayo. O bakit ayaw nyo ba magpare? Di ba parang ang sarap-sarap maging pare? Iisa ang sagot, parang koro Iisa sigaw. Kasi po walang asawa. Ayun. Clinton, yan ang dahilan. Kaya pala ayaw magpare nung mga kabataan natin ngayon ay dahil daw walang asawa. Nako, totoo hindi? Totoo naman po siguro sa pleasure ng mundo, pag iniisip ng mga kabataan, kalalakihan, parang walang asawa, medyo malungkot nga siguro. Ayun ang dahilan. Kaya dito sa balita na nakalap natin sa Vatican News, kaugnay ng 97th World Mission Sunday, nag-decrease nga po ang bilang ng mga pari, umalis sa kanilang holy vocation. And as the number of priests decreases, habang ang bilang ng mga pari ay bumabagsak, the number of Catholic per priest in the world, ang bilang ng mga Katoliko, ang bilang ng mga Katoliko, bawat pari sa buong mundo ay nag-a-average po ng 3,373. Meaning to say, ang ratio, isang pari, meron siyang inaalagaan dapat na 3,373 Catholics. Yan po ang sabi. Sa buong mundo. Ito po ay umangat ng 59 people per priest nung nakaraan pong datos ng nakaraang taon. So, ibig sabihin, bawat Katoliko, halimbawa ako, 3 kami dito, si Romar, si Brother Clinton, ako, bawat isa sa amin ay nadagdagan ng 50 na kasama para sa obligasyon ng isang pare. For example, si Father Anton Pascual, yung aming Pangulo. Isang Father Anton Pascual, nadagdagan yung bilang ng kanyang aalagaan, 3,373. Imagine niyo yan? Kung may anak kang 5 tao, napakahirap ng alagaan. Ito pa kaya 3,373 ang nasa iyong pagkakandili. Ngayon, ito po ang kapuna-puna. However, sabi ng Vatican News, the number of permanent deacons, yung mga permanent deacons daw, continues to increase all over the world. Ang bilang ng mga permanenteng diakono sa buong mundo ay umangat. At ito po ay umabot sa 49,176. Aba! Lumaki talaga, lumobo. Lalo na ngayon dito sa Pilipinas, binuksan na ng Vatican sa pamamagitan ng sulat ni CBCP President Pablo David. Binuksan na ng Vatican ang Pilipinas para tumanggap ng mga posibleng permanent permanenteng diakono dito sa Pilipinas. Kaya itong 49,176 na ito sa buong mundo, binuksan sa Pilipinas, abay, possible, lumobo pa lalo ito. Ngayon, mga kapanalig, ano po ang difference sa paglobo ng mga permanenteng diakono ng simbahan at pag-decrease o pagbagsak ng bilang ng mga pari na nag-iiwan ng kanilang bukasyon? Ano ang dahilan? Yung palagay ko kasi ito'y consensus ko nga, palagay ko dahil nga po dun sa hindi pag-aasawa. Meron po tayong tinatawag dyan na na disiplina sa simbahan. Ang tawag po dyan ay vow of celibacy. Vow of celibacy. Nakalulungkot naman po talaga Meron na ho ba kayong kilalang pare
naka-encounter na ninyo sa buhay nyo na umalis sa pagkapari at nag-asawa? Ako po, marami na. Marami na. At ako po'y nalulungkot, naiiyak. No? Kasi nandoon yung question, nandoon yung panghihinayang, ang tagal nila sa kanilang formation, pero kalaunan, tinalikuran ang buhay pari at nag-asawa. Ito malungkot, isang totoo pa to. Ha? Isang katotohanan pa to. Aba, yung ilang kaibigan kong pari na nag-asawa, ang mga naging asawa, yung mga aktibong kababaihan natin sa mga parokya. Yung mga iba'y member ng mga katikista, mga choir. Pwede ko lang banggitin dito sa radio yung pangalan O babanggitin ko. Yun ang dahilan. Di ba nakakalungkot? Bakit? Kasi dapat na pinagdadasal natin yung mga pari natin. Eto namang mga ibang, ay nako po, yung mga, mami yung mga ibang kababaihan naman. Pag pari ang kaharap nyo, ipagdasal ninyo. Huwag ninyong, ay nako. Kaya nga si Adan na diskaril tayo Kasi marupok likas ang lalaki. Pag medyo may babaeng, alam nyo na, kumembot-kembot sa harap, kahit nakapari ba yan kahit nakaabito yan kahit na may baw yan, possible makalimot yan. Di ba si Adan, inutusan ng Diyos? Huwag kayong kakain ng bungang yan. Sapagkat si Eva ang nanukso. Kaya nga ang pinakamatinding salot daw, alam niyo ba kung ano yon? Yung pinakamatinding salot? Sabi ni Eva Eugenio, tukso. Tukso, layuan mo ako kay dami ng winasak na tahanan. Di ba? Yan ang matinding bagyo. Kaya, kayong mga kababaihan, mga aktibo, lalo na sa parokya, ipagdasal ninyo ang inyong kura paroko. Hindi wag ninyong ay nako, wag ninyong tuksuhin at nauupo sa mga pari natin. Nabanggit po natin yung celibacy, mga kapanalig yung tungkol po sa hindi ito doktrina kundi ito po ay tinatawag nating calling, no? Itong celibacy na to. Alam mo ninyo, kung papansinin natin sa ibang sekta, particularly sa kulto ni Felix Manalo, ito pong Iglesia ni Cristo 1914, meron silang aligasyon, no? Meron silang turo. Shout out pala sa mga member ng Iglesia ni Cristo Defender na walang sawang nagchat-chat sa atin at sumasagot sa mga Facebook natin. Hindi ko naman kayo papatulan. Bakit? Kasi puro bogus yung inyong account Sabi ko nga, lumutang muna kayo. Ipakita nyo ang inyong identity para maging credible kayo. Pero as long na kayo ay nakatago sa mga bogus account, nek-nek ninyo, hindi ko kayo papatulan. No! Para kang pumapatol sa hangin. Di ba? Ikaw, totoong tao, papatulan mo, mga bogus. Ay, nako. Ito, sabi ng atake nila, ito daw celibacy ng Catholic Church sa mga pari at madre, ito daw po'y aral ng demonyo. Pagka nakita nila yung pari, no? Ang tingin nila, itong mga pari natin, itong mga madre, relihiyosa, katulad ni Mother Pauline Bacani at ni Sister Josephine Reyes ng Angelic Sisters of the Immaculate Angelic Sisters of the Annunciation pala. At saka itong si Sister Edska Lopez, nandyan ngayon sa Roma, namamasyal. Yan. Pag nakakita ng madre at pari, ang mga yan, sumunod yan sa aral ng demonyo. Bakit naman? Kasi, sabi nila, yan ang nakasulat sa Bible. Saan daw sa Bible nakasulat na ang mga pari, ang mga madre hindi nag-aasawa, sumunod sa turo ng demonyo? Nakasulat daw po sa unang aklat ng Timoteo, chapter 4, verse 1 hanggang 3. Basahin ko po sa inyo. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ayun. Ano yung katuruan ng demonyo na isinasaksak ng mga sekta laban sa Catholic Church, sa mga pari at sa mga madre? Ito ang sabi. Ang katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling na may bahid ng budhi. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa
at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So using 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 3, aatakihin nila ang Catholic Church at sasabihin nila na ang mga pari, ang mga madre ng Catholic Church ay mga sumunod sa katuruan ng demonyo at ang katuruan ng demonyo ay ipagbabawal ang pag-aasawa. So mga kapanalig, ngayon pong hapon ay ating linawin iyang ataking iyan, partikular ng kulto ni Felix Manalo. Bakit? Una, intindihin natin. Ang termino po na ginagamit ng Santa Iglesia Katolika sa hindi pag-aasawa ng pari ay celibacy, celibato. Okay, palawakin natin kung ano yung ibig sabihin ng celibacy. I-define natin ito. Celibacy, from Latin celibatus, is the state of voluntarily being unmarried, sexually abstinent, or both, usually for religious reasons. Ano daw po ang definition ng celibacy? Voluntarily being unmarried. Kusa. Kusang loob na hindi pag-aasawa. Pagpipigil. Bakit? Usually for religious reasons. Abay, napakaganda po pala ng definition ng celibacy. Ginagawa ng mga parit madre. Pero pagka ang bumasa ng Bible ay ang Iglesia ni Cristo 1914, kulto ni Felix Manalo, sasabihin nila na ito'y katuruan ng demonyo using 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 3. O, intindihin pa natin lalo. Ang celibacy po, mga kapanalig, ang celibacy ay hindi po obligatory. Hindi po ito sapilitan, hindi po ito pwersahan, no? Subalit, ito po'y kinakailangan upang maging 100% ang pagbibigay ng sarili ng isang lalaki o isang madre na tinatawag para tumulong sa pagpapaunlad ng kaharian ng Diyos. So, gayon din po naman, tandaan po natin, ang celibacy po, umiiral sa mga madre at pare ng simbahang Katolika ay hindi po isang doktrina o hindi po isang dogma ng ating Santa Iglesia. Ito po ay tinatawag na disiplina. Disiplina, hindi po doktrina, hindi po dogma. Disiplina, pagpapakita ng kusang paghahandog ng sarili ng isang lalaki at isang babae upang gamitin ng Diyos sa kanyang paghahari dito po sa lupa. Yan po ang ibig sabihin ng celibacy. Kaya nga po sa ating official teaching, meron po ako ditong Catechism of the Catholic Church, no? So ano po ang sabi ng Catechism of the Catholic Church tungkol po sa vow of celibacy? Nasa paragraph number 1579. 1579. Ganito po ang sabi. Ang lahat ng ministro ordinado ng Iglesia Latina, maliban sa mga diakono permanente, ay karaniwang hinihirang sa mga lalaking mananampalataya na nabubuhay sa selebe, ay yung celibacy, at may hangaring ingatan ang celibato, alang-alang sa kaharian ng langit, bilang mga tinawag na ilang lubusan ng sarili sa Panginoon at sa kanyang mga bagay, maglingkod ng wasto sa Diyos at sa mga tao. Ang celibato ay isang tanda ng bagong buhay na ito sa paglilingkod na dito'y kinonsagrasyang ministro ng Iglesia, tinanggap ng buong galak upang ipabansag ng maningning ang kaharian ng Diyos. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. For the sake of the kingdom of
heaven. So, bakit to hindi nag-aasawa ang mga paring Katoliko? Sa loob ng Santa Iglesia Katolika, ang tawag po dyan ay pagbibigay buong buo ng kanilang sarili para sa kaharian ng Diyos. At ang tawag po dyan ay pagbibigay ng sarili na mayroong disiplina. Disiplina. Ano yung disiplinang yun? Pagpipigil sa sarili. Kaya nga po, mga kapanalig, napakalinaw po sa aral, official teaching ng Roman Catholic Church, no? Na ang celibacy, ang hindi pag-aasawa ng isang pari o isang madre, uulit-ulitin ko po, pagtatalaga ng kanyang sarili para sa interes ng kaharian ng langit, sa interes ng kaharian ng Diyos, para hindi po hati ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos, sa paglilingkod sa sambahayan ng Diyos, sa tao ng Diyos, at mabigyang kasiyahan ang kanyang puso na ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sabi ho ng mga iglesia, minister, ay maliwanag daw ang turo ng 1 Timothy. Ha? Ito daw ay nagsasabing katuruan ng mga demonyo. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Katuruan ng demonyo. Tatanungin natin mismo ang Biblia. Pag sinabi bang hindi mag-aasawa para sa kaharian ng Diyos, katuruan ba ito ng demonyo? Tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang aklat ng Korinto, chapter 7, verse 8. Katuruan po ba ng demonyo yung pagbabawal sa pag-aasawa? Ito po, sabi ni Apostol Pablo, 1 Korinto 7:8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo, sa mga single at sa mga widow, widower, widow, ganyan. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa katulad ko. Ayan. Paano yan? Si Apostol Pablo nag-i-encourage pala, no, sa mga walang asawa at sa mga balo na huwag nang mag-asawa. Huwag nang mag-asawa katulad ko. Si Apostol Pablo pala walang asawa. So ibig sabihin, pag mahina ang kukote mong umintindi dito sa reference ng Iglesia ni Cristo 1914 sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, iisipin mo turo ng demonyo. Paano ngayon si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo nagturo na nagturo, huwag na kayong mag-asawa, mga single, at kayong mga balo, katulad ko. Di ibig sabihin, si Apostol Pablo, demonyo. Dahil nagtuturo siyang huwag na mag-asawa Alam mo ninyo, ang katotohanan, ito pong reference ng Iglesia ni Cristo, kulto ni Felix Manalo, dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, sinasabing turo ng demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa, pero ito pong artikulong ito pong tekstong ito, hindi po to napatutungkol sa simbahang Katolika, sa mga pari at madre ng simbahang Katolika. Meron pong grupo ng mga tao na umiiral nun, isa ring kulto, yung Manichaeans ang tawag, Manichaeans, dyan sa Persia, Iraq. Nagtuturo sila ng aral na huwag mag-aasawa kasi nga daw yun ay ng demonyo, katuruan ng demonyo. Pero iba ang intention nila kasi nagbuo sila ng isang kulto. Parang yung kulto naman dito sa Cebu na lumabas ngayon. Yung kay, ano nga bang pangalan ng kulto dyan? Yung ninyo-ninyo, na kahit bata, pwedeng mag-asawa naman. Yan. Ganyan ang mga kulto Di ba sa kulto ni Felix Manalo, tinuturo nila wag mag-asawa kapag hindi ka anib. Diyan sila nagbabawal ng hindi pag-aasawa. Ngayon, sa mga pari ng Iglesia Katolika, hindi po, tandaan nyo, hindi po ito mandatory. Ito po ay kusang loob ng isang lalaki. Sarili niyang disposisyon yan. Ngayon, kung di niya kayang walang asawa, hindi siya magpapari. Ganun lang po kasimple yun. Tama. Tama. Ang galing ni Clinton. Tama. Hindi. Halimbawa ako, gusto ko magpare. Pero I'm weak, no? Mahina ako. Marupok. Sabi nga ni Brother Jose Protasio Corilla, marupok.
Anong gagawin ko? Hindi ako magpapare, hindi ko push yung bukasyon ng pagpapare. Mag-asawa. Ganon po yun. Ay, mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa, Apologetika. Umiiral po sa Radio Veritas sa loob ng 16 na taon. At maawang Diyos, January 7, 17 years na po tayo dito sa Radio Veritas. Salamat sa ating Panginoong Diyos for giving me, for giving us ng opportunity na magamit ang tinig namin para magpaliwanag ng mga katotohanan sa ating pananampalataya. Siyempre, salamat po sa mahal nating Pangulo, Reverend Father Anton City Pascual, sa ating Vice President for Operations, si Father Roy Billen. Thank you at po. sa ating mga station manager, ngayon si Madam Risa Mendoza, ang ating station manager. Siyempre, yung ating mga kasama dito ay lagi nating partner sa paglilingkod. Hindi ho po pwedeng mawala ang ating pagsasahimpapawid. Hindi tayo maririnig sa radyo kung wala po ang ating mga minamahal na partner, no? Si Brother Clinton, at saka nasa na si Pogi, nawala na. Ikaw na pumalit. Naku naman, ang ganda-ganda naman. Talaga, ang mga kasama ko dito, kahit wala si Tatang Larry, nandoon sa Dagupan ngayon, sa Lingayen Dagupan, hindi naman po ako lugi kasi nandito ang isang napakagandang PA ko, si Ches Cabalera, Sister Ches Cabalera. Nakita kami, Clinton, nakita kami ni Cheska, kumakain kami sa anong tawag dito, yung unlimited steak with red wine. Yan. At sarap. Kasi huli kita nakita, dapat nalibre kita eh. Okay. So, mga kapanalig, susunod, Cheska, total, taga isang lugar kami, Taguig. Balikan natin yun, kainin natin lahat ng mga steak doon. Okay. Mga kapanalig, shout out kay Brother Daryl Eusebio Timbulan ng Militia of Immaculata. Siyempre, shout out po kay Angelo Dueñas, ang korman dyan sa Radyo Maria Tarlac. Tulad ni Angelo Dueñas. Hindi kaya magpare, di nag-asawa. Ganun lang yun eh. Kasi nga, ang Vow of Celibacy, Brother Alfredo Kirimit ng Bautista Pangasinan, Brother Salvador Canon, Brother Enrique de Guzman, Brother Ed Suban, yan, from Bamban Tarlac. Okay. Brother, sige, batiin ko muna. Sister Mel Aguilar ng Maria Reina ng mga Apostoles. Alam nyo po ang celibacy, alam na alam yan ni Father Roxy Miso Roplo ng ating congregation ng Barnabites Fathers. Ang celibacy po, kahit kasing gandang lalaki ka ni Father Roxy Miso Roplo, ilalagay mo ang sarili mo na gamitin ng Diyos for the sake of the kingdom of heaven. Kaya ikaw mismo, magbabaw ka sa obispo during ordination. Doon pa lang sa ordination ng pagkadiakono, sasabihin mo na doon, ang sarili mo, ibibigay mo para sa Diyos. Hindi ka mag-aasawa. Hindi ka mag-aasawa. Hindi sa ano pa mang dahilan. Ang dahilan mo, for the sake of the kingdom of heaven. Excuse me po. Ang dahilan kung ba't di ka mag-aasawa, para sa kaharian ng Diyos. Turo ba ng demonyo yon? Pag sinabi mong turo ng demonyo yon, kinukontra mo mismo, ito pong turo ni Apostol Pablo. Mabuti pa sa kanila manatiling walang asawa, katulad ko. Unang aklat ng Korinto, chapter 7, verse 8. Yan. Kaya, alam nyo, sinong paniniwalaan nyo? Yung turo lang ng mga nagbasa ng Bible, na angat naman, hindi naman inintindi, hindi kinuha yung history. Bakit ba sinabi dito ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, katuruan ng demonyo, pagbabawal ang pag-aasawa, tapos ipupukol mo sa simbahang Katolika? Magkaiba eh. Magkaiba, ibang direksyon. Yung binabanggit sa 1 Timothy ay ang grupong Manichaeans, dyan sa Persia, dyan sa Iraq. Sinasabi ni Apostol Pablo, kasi lumanaganap yung kultong iyan, kung ano-ano mga itinuturo. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, merong mga lilitaw, ipagbabawal nila ang pag-aasawa, katuruan ng demonyo yan. Ang tinutukoy ni Pablo doon, yung grupong Manichaeans o yung kultong Manichaeans, hindi po ang simbahang Katolika.
Kasi ang mga pari, ang mga madre ng Iglesia Katolika ay sumusunod sa kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kaya nilinaw ng ating Panginoong Hesukristo yan eh. Saan? Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 19:29. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap ng 100 ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin ng Panginoon dyan? Ang ibig sabihin ng Panginoon, kapag ka ikaw ay maglilingkod sa Kanya, sa simbahan, ihandog mo ng buong buo ang iyong sarili. Wala kang reservation. Wala kang reservation. Ibibigay mo ng buong buo. Kaya ang vow of celibacy, mga kapanalig, dapat nating intindihin na ito po ay pagbibigay, tandaan natin, ulit-ulitin ko po, pagbibigay ng sarili para sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon mismo, sa Mateo 19, chapter 19, verse 10 to 12, sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, ito po, pakinggan niyo mabuti mga kapanalig ko. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito. Ano yon? Yung huwag nang mag-asawa. Sabi ng ating Panginoon, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ano yung mga dahilan? Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Ito may kwento to, kagagawa ng ibang tao. May kaibigan akong ganito eh. Hindi na nag-asawa kasi yung unang babaeng minahal niya, binasted siya. So ang sabi niya sa sarili niya, siya na lang ang una tuloy kong mamahalin, hindi na nag-asawa. O di ko nababanggitin kung sino yung kaibigan ko yun. Very close friend ko. Hindi na nag-asawa. Yun ang sinasabi dito ng Panginoon. Ang iba'y dahil sa kagagawa ng ibang tao, ang iba'y dahil sa kanyang katutubong kalagayan. Ito ang isa. Ang iba naman, hindi nag-asawa, alang-alang sa kaharian ng langit. Ito ang mabigat na sinabi ng Panginoon. Ang makatatanggap ng simulaing iyon ay tumanggap nga nito. So ipinahayag mismo ng Panginoong Yesus dito sa Mateo 19, chapter 19, verse 10 hanggang 12. Mayroong hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Pero, Amen! Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Kaya ang mga madre, ang mga paring Katoliko sa loob ng Santa Iglesia Katolika, hindi po sila nag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hindi po dahil sumunod sila sa turo ng demonyo. Kaya nga, kahit nung matandang tipan sa aklat nga ng Hebreo chapter 5 verse 1 to 4, ganito ang sabi ang bawat dakilang pari pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos. Ang karangalan ng pagiging dakilang pari ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos lamang ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. So mga kapanalig, alam nyo, merong mga tao na gustong maging pare, pero hindi naging pare, katulad ko. Wag na tayo maghanap ng ibang tao, ako na mismo, gusto ko maging pare, hindi ako naging pare. Bakit? Hindi ako pinili ng Diyos for that ministry, iba pala ang ministry ko. Ito, dumakdak dito sa Radio Veritas, magturo ng apologetics sa iba't ibang mga dioceses. Yan ang mission ko. Hindi ako para dito sa ministeryo ng pagkapare. Ngayon, mga kapanalig, tandaan po natin, ang paghirang ng Diyos sa isang lalaki, sa isang babae, sa bukasyon ng pagiging madre, pagiging relihiyosa, o pagiging pari, siya po ang may gusto niyan.
Kaya nga sabi niya, ang liwanag di ba? Mayroong hindi nag-aasawa alang-arang sa kaharian ng langit. At ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Diyos mismo ang nagbigay. Kaya pag sinabi mo, naniwala kayo sa turo ng iglesia ni Felix Manalo, na ang hindi pag-aasawa ng mga pari at mga madre ng Iglesia Katolika, turo ng demonyo, mga mangmang po itong mga to, hindi naiintindihan kung para kay nino yung artikulong ito ni Pablo. Para kay nino intended. Iyan po'y sinulat ni Apostol Pablo para po sa isang kultong umiiral doon, yung tinatawag na Manichaeans. Hindi po yan sa mga simbahan, hindi po yan para sa simbahang Katolika. Tandaan po natin. Now, maliwanag din po, bakit kako ang iba hirap na hirap magkaroon ng bokasyon ng pagiging pari. Kasi ang liwanag po ng ating banal na kasulatan sa kanyang turo, sabi po ni Apostol Pablo sa unang aklat ng Korinto, chapter 7, verse 37 to 38. Ngunit, kung ipasya ng isang lalaki, kung may Bible po kayo, buksan ninyo. 1 Corinthians chapter 7, verse 37 to 38. Ano sabi? Ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-asawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya napipilitan lamang at kung kaya niyang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Sa makatuwid, eto, pakinggan nyo po, kaya sabi ko, basahin nyo Sa makatuwid, mabuti nang magpakasal. Ngunit, lalong mabuti na magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Ang bigat ng statement na ito ni Apostol Pablo. Magandang magpakasal ka, ngunit, kung meron kang self-control, meron kang pagpipigil sa sarili, huwag kang mag-asawa, sabi ni Pablo. Paano ngayon yan? Sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, turo daw ng demonyo yung huwag mag-asawa. Sabi ni Apostol Pablo, lalong mabuti magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Alam nyo kung ano ang meron sa paring Katoliko, sa mga relihiyosa? Pag sinabing relihiyosa, mga madre, alam nyo kung ano ang meron sa paring Katoliko, sa mga relihiyosa ng Iglesia Katolika? Wala sa mga ministro, wala sa mga pastor. Walang pagpipigil sa sarili. Walang self-control. Kaya ayaw nila ng disiplina, ng celibacy. Hindi nila kaya mag-control. Gusto nila pleasure of flesh. Kailangan may asawa. Totoo naman yan Ang pag-aasawa, yung ginagawa na mag-asawa, yan ay espesyal, regalo ng Diyos yan. Pero kung ikaw ay hindi mag-aasawa for the sake of the kingdom of heaven, mas espesyal yun. Kasi nandoon yung self-control. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pahayag sa Mateo 19, chapter 19. May mga hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Sino paniniwalaan nyo? Si Jesus, si Apostol Pablo, o ang mga ministro ni Felix Manalo sa kanyang kulto? Aba, pagka naniwala kayo sa kanila, diwaw. mas dinaig nila yung turo ng Panginoong Yesus, mas dinaig nila yung panghihikayat ni Apostol Pablo, wag na kayong mag-asawa katulad ko, sabi ni Apostol Pablo, wag na kayong mag-asawa. 1 Corinthians chapter 7, verse 8. Okay, mga kapanalig, inuulit ko lang po yung ating reaksyon doon po sa atake ng kulto ni Felix Manalo, yung kanyang mga ministro. Yun daw mga paring Katoliko, mga madre, kaya hindi nag-aasawa, sumunod sa utos o aral ng demonyo. Ginamit yung 1 Timothy chapter 4 verse 1-3. Pero sa Bible mismo, ang ating Panginoong Jesucristo, kaya nga sabi ko, mamili kayo. Sino paniniwalaan nyo? Yung mga ministro, yung mga pastor na tumitira, no? O itong ating Panginoong Jesucristo na nagsabi, mayroong hindi nag-aasawa, alang-alang sa kaharian ng langit, ang makatanggap ng simulaing ito'y tumanggap nito. Yan sabi ni Jesus, nasa Mateo chapter 19, verse 10 hanggang 12. Ito pa sabi ni Apostol Pablo,
Ha? Mabuti nang magpakasal. Okay, pwede ka mag-asawa eh. Ngunit, lalong mabuti, magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 37 to 38. At ang sabi pa ni Apostol Pablo, mabuti pa sa mga walang asawa, mga single ito, at mga babaeng balo, manatiling walang asawa katulad ko. O ngayon, sino nagsasabi ng totoo? Yung Iglesia ni Cristo, mga ministro ni Felix Manalo, o ang ating Panginoong Jesucristo at si Apostol Pablo? O yung mga attacker natin, yung mga warrior ng Iglesia ni Cristo sa Facebook, o ano na namang ititira ninyo? Ano na namang ititira ninyo? Puro bogus naman kayo. Magpakita kayo ng mga mukha ninyo, ng mga pangalan ninyo. Oh, yung ginagamit nyo dun sa 1 Timothy chapter 4, yan ay sinulat ni Pablo para sa grupo o kultong Manichaeans, hindi yan para sa Catholic Church. Ngayon, bakit hindi mag-aasawa ang mga pari? Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat makatatanggap nito? Kasi ang gusto nga ng Panginoon, pag nagbigay ka ng sarili mo for the sake of the kingdom of heaven, hindi hati ang iyong atensyon, ang iyong focus. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32 to 34, sabi ni Apostol Pablo, nais kong malayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng mga babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. So mga kapanalig, kung atin pong iintindihing mabuti yung ating binasa dito po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32 to 34, nariyan po ang maliwanag na sagot. Bakit po nagbibigay ng sarili ang mga pari at madri ng buong buo? Kasi ang sabi nga ni Apostol Pablo, upang bigyan niyang kaluguran ang Panginoon. Kasi ang may asawa, ang kanyang atensyon, bigyang kaluguran ang kanyang asawa. Yun po ang pangunahing dahilan. Hindi po maaaring maging hati ang kanyang atensyon. Kaya nga ito rin ang sinabi ng Panginoon, Jesucristo sa Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. So yun pong silibasi, mga kapanalig, ay isa pong pamamaraan ng paghirang ng Diyos sa lalaking pinagkalooban para sa buhay na ito. Espesyal na buhay. Kasi ang kanyang buong atensyon, ang kanyang focus ay para sa Panginoon. Ang silibasi ay kusang loob na pagtanggap ng isang lalaki at isang babae ng kanyang pagbibigay ng buong sarili para sa Diyos. At higit sa lahat, ang silibasi ay isang personal na disiplina, self-control, pagpipigil sa sarili. Ang silibasi po, hindi po doktrina, hindi po dogma ng Iglesia Katolika. No? Katunayan, no, kung may pari kayong kilala na nag-asawa, yan po ay kumukuha ng tinatawag na dispensation. No? Humihingi po ng dispensation yan, isang formal na proseso para siya po ay makapag-asawa. Ngayon, ano ang aalisin sa kanya? Aalisin sa kanya yung ministry. Hindi na siya pwedeng magmisa, hindi na siya pwedeng magpakumpisal. Ayan po yan. Kasi yan po ay naka-reserve doon lamang
sa mga lalaki o babae, o rather lalaki, yung babae kasi hindi naman pwede magmisa, yung mga lalaki para sa ministry ng ating sakramento sa simbahan. Yan po yan mga kapanalig. At bakit hindi mag-aasawang isang pari? Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, tularan ninyo ako. Sabi ni Pablo tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano ba yung tinularan ni Pablo kay Kristo? Tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. 1 Corinthians 11:1. Ito yung sagot, 1 Corinthians 7:8. Mabuti pang manatiling walang asawa katulad ko. Ayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7:7 nais kong ang bawat isa'y makatulad ko. Ano yung katulad niya? Walang asawa. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ayan. Kaya at the end, yung mga umaatake sa atin, selective lang naman po yung mga yan yung mga ministro at pastor na yan Selective. Bakit selective? Kung ano lang yung talatang gusto nilang gamitin to attack the church at ang mga pare, madre, yun lang babasahin nila. Ang masama, hindi pa intended para sa simbahan. Hindi pa para sa mga paring katoliko yung ginagamit nilang talata. Kasi bakit? Ayaw magbasa ng history. Ayaw. Yung isang debater nila graduate ng history dyan sa UP. Pero pag tinanong mo tungkol sa totoong history, si Ignacio daw ang founder ng Catholic Church. Di ba bobo? Nauubo ako sa pagiging ob-ob ng mga umaatake. Oh no! Manichaeans yung tinutukoy ni Pablo, babato mo sa Catholic Church. Ang Catholic Church, yung simbahan, ang mga pari sumunod lang sa daan ni Kristo na ginaya ni Pablo. Liwanag Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Unang aklat ng Korinto 11:1. Ano yung tutularan kay Pablo? Tulad kong walang asawa. Bakit? Sapagkat ibinigay ang buong sarili para sa paghahari ng Diyos. Meron bang tinukoy na pari sa Biblia na hindi nag-asawa para sa Panginoon? Meron ba? Nasa Bible? Yan ang gusto nilang marinig. Nasa Bible? Basahin ko. Roma chapter 15 verse 16. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hentil. May nakasulat ba sa Bible? Pari na hindi nag-asawa? Meron, si Pablo. Ayan sabi niya, ako'y maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hentil. Nakasulat, Roma chapter 15 verse 16. Kaya mga kapanalig, tandaan niyo po, ang silibasi po ay disiplina ng isang pari upang tumulad siya kay Jesus. Dahil tandaan natin, ang Panginoon Jesus po, walang asawa. At ang ginawa niya ay ipalaganap ang kaharian ng Diyos. At yun ang sinundan na yapak ni Pablo. At yun ang sinusundang yapak ng mga paring katoliko. Ngayon, may mga ibang pari dyan, may mga asawa. Baka akala nyo, mga paring Romano katoliko yun. Hindi. Alin yun? Mga Aglipayan, yung mga Episkopal. Pati nga ngayon, mga pastor. Mga pastor, gumagaya na dun sa mga liturgical vestment ng paring katoliko Kasi nakikita nila, mukhang mas may hatak, mukhang mas dignified nagsusuot na ngayon ng mga istola. Nagsusuot na ng chasuble. Yung chasuble, yung parang kapang malaki na magandang ganyan. Yung istola, yung dalawang parang pahaba na sinusuot ng pare, yun yung istola. Sinusuot na May isang pastor dyan sa Taguig, isang pastor. Kung titingnan mo, at hindi ka marunong sa mga liturgical vestment ng mga paring katoliko, pag tiningnan mo, sa biglang tingin, kala mo paring katoliko, nagkakasal. Yung isang pastor, naka-chasuble, naka-istola. Dati-dati di naman niya ginagawa. Matagal ko nang kilalang pastor yun
Pero siguro nakita niya ba mukhang mas mas dignified pag nakasuot ako ng vestment na ganito. Abay nagsuot ng nagsuot ng chasuble, nagsuot ng istola, kaya lang parang Christmas tree. wala doon sa tamang color. Katulad kahapon, may nakita ako. Oh, pastor, nakakulay violet yung polo, tapos nakaistolang kulay green. Tapos yung isa naka blue polo, nakaistolang kulay blue. Alam nyo kung nasaan? Nasa libing, nasa funeral service. Ganun ang suot na vestment. Oh, ganun ang suot na liturgical vestment. May maisuot lang, may magaya lang. Sabi ko nga, itong mga to galit na galit sa mga pare sa turo ng mga simbahang Katolika. Pero ginagaya. Huwag kayong magtaka sa isang araw baka pati mga naka-Amerikana, nakabarong, mag-istola na rin Para mas mukhang dignified sila sa kanilang ministry. Oh. So mga kapanalig, tandaan nyo po, ulitin ko, sa parting shots, tapos na oras ko. Yun pong gamit ng Iglesia ni Cristo 1914, yung 1 Timothy chapter 4, hindi po yun para sa mga paring Katoliko. Yun po ay napatutungkol sa isang kulto na umiral noon, pero ginagamit nila against ngayon sa ating Catholic Church. Sapagkat tayo, ang mga paring Katoliko, sumunod po sa nais ng ating Panginoon, sumunod po sa nais na yapak na gagawin ni Apostol Pablo. Huling talata, pahayag 14:4, ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, hindi sila nag-asawa, sumunod sila sa kordero. Sino yung kordero? Si Jesus. Saan man siya magtungo, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Ano yung tinubos sa buong sangkatauhan? Tinubos sa loob ng buong mundo. Roman Catholic Church. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po, si Brother Marco Evangelista, kasama si Miss Cheska Valera at si Clinton, nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Ave Maria! Kayo'y nakikinig sa programa Apolohetica.